po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. At ako naman po ang inyong lingkod na Brito Valentine. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabayang nanonood dito po sa ating palatuntunang baligtaran sa Television Worldwide. Marami po tayo pag-uusapan lang po sa mga mainit na balita. Pero bago yan, paring Ray, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, kasamang Rene. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Dalangin kung dumaloy ang pagpapala ng dakilang may kapal sa ating bayang minamahal. Back to you, kasamang Rene. Bueno mga kaibigan, magmula nung Martes, yung huli nating programa nung nakaraang linggo, pagdating ng alas 10 ng gabi, nagkaroon po ng pag-uutos ang Pangulong Duterte mula sa Russia na kung saan ay magkaroon na ng kaganapan ang tinatawag nating martial law diyan po naman sa Mindanao. Ang daming nagulat, ang daming nananawagan, ang daming mga ikangay gumagawa ng kaparaanan na maipahinto paring Ray yung martialong yan. In short, maraming kritiko kasamang Rene, di ba? Oo, hindi naman nila kayang buwagin yung Mauti Group na kung saan ay kasama po yung ISIS. Pero nananawagan sila na wag na daw pong pairalim pa yung batas militar. Kaya nga yung issue dyan, dapat ba o hindi, di ba? Oo, kamo. Sa panahong ito mga kaibigan, patuloy po ang pakikipagbakbakan ng ating pamahalaan sa tropa ng Mauti Group at pinaghalong Mauti Group at saka Abu Sayyaf at saka yung ISIS. Ibig sabihin, kasamang Rene, hindi lang local terrorist to, international terrorist na ang kasama rito. Tama, diba? oo. Kasi dati-rati nung sinabi ni Pangulong Duterte na ang kalaban natin di lang lokal, bagkus mayroong mga international terrorist na nakasama sa Mauti Group. Kaya naman, dito natin ang pagtatuntutan itong mga kaibigan na sa kabila po ng patuloy ang bakbakan dyan sa Mindanao, ang problema lang dito parang Ray, marami sa ating mga residente diyan po naman sa sa Marawi. Ayaw umalis na kanilang bahay. So paano magkakaroon ng kasi alam mo ang ginagawa ngayon ng ating militar, airstrike na. Ibig sabihin, walang sinisino basta't na-pinpoint nung papawala ng bala, di ba? Kaya medyo nakikita natin na medyo may hindi magandang nangyayari kasi habang kami paring rin nung panahon na kung saan napakarami pong mga tinatawag nating mga New People's Army sa lugar namin, sa Bicol. Nagkaroon po ng pag-uutos, mga kaibigan, ng ating pamahalaan. Lisanin lahat ng mga residente ang lugar at doon magkakaroon ng ikangay pakikipaglaban ang militar at saka yung mga New People's Army. About within 5 days, paring Ray, pagkatapos ng ikangay airstrike, kawawa nga yung aso natin sa amin kasi yung aso namin, hindi namin naisama. Nagtago siya sa CR. Ayun, nakaligtas siya. Pero kinabukasan, after day and by day, paring Ray, ang daming mga napaslang na mga kawani ng New People's Army. So kung ang ginawa po mga kaibigan ay nakipag-coordinate ito pong mga kababayan po natin sa Marawi na tuluyang lisanin yung kanila po namang mga tahanan. Tama. Sigurado yan paring Ray, within 5 days o kaya within 3 days, imposibleng hindi matukoy kung nasaan ang mga kinaroroonan ng Marawi Group, ng mga Mauti Group, di ba? Tama, ang point dito, kasamang Rene, dapat ang koordinasyon ng taong bayan dito sa mga pinaplano ng gobyerno, di ba? Hindi pwedeng, kanya-kanya, kumbaga, matitigas ang ulo, hindi pwede yung ganon, di ba? Tama, oh. Kaya naman sa mga kaibigan, ito pong pangyayaring ito, nakikita natin na kung saan baka abutin to ng ilang araw, parang Ray. At saka ang nakikita natin dito, once ng Mauti Group paring Ray, na kung saan nandiyan dyan sa Marawi, tumalo ng ibang lugar. Let's say pumunta sila ng kasi marami Bisaya. Pero alam naman natin ang ating mga militar paring Ray, nakatutok sa mga karagatan at saka yung mga exit point kung saan pwedeng umalis itong mga Mauti Group. Nakatugay-gay ngayon ang ating militar. At saka pinakamaganda nito paring Ray, pagdating ng alas 6 ng gabi, o kaya alas 8 ng gabi, hanggang alas 5 na madaling araw, pinapatay na ng mga cellphone companies yung kanila po na mga signal.
So, ibig sabihin, yung koordinasyon ng mga bawat, kasi alam mo, ang daming mga ano yan eh, maraming mga tinatawag nating pagkipag-usap yung mga grupong yan. Sa mga international terrorists, di ba? Kaya, ang kinakatakot ng iba, baka raw po mga kaibigan, dumating yung punto na pati ang Visayas ay maisama na po sa batas militar. And then right after that, di ba sabi ni Pangulong Duterte, kung hindi masugpo sa Visayas, itong mga lecheng mga teroristang grupong to, baka raw itong Luzon, magkakaroon na Bisaya, tsaka Luzon, di ba? Gagawin na pong national martial law itong bayan Kumbaga, natin. yung coverage buong Pilipinas na. Oo. Ibig sabihin, kung magasik ng lagim, hindi lang sa Bisaya, hindi lang sa Luzon, buong Pilipinas na. Talaga ipapatupad na yung martial law, di ba? Tama, oo. Kaya po mga kaibigan, ito pong batas militar na kung saan inaalala ng iba na baka daw maging Marcos po ito. Nung kapanahon na ni Marcos mga kaibigan, may sariling ano yung paring re, sariling intention kung bakit nagkaroon nagdeklara ng martial law. Ito po mga kaibigan, sabi nga ni Senador po, 'di ba? Pag may rebellion at saka mayroong mga ganyang klase ng mga grupong lumalaban Rebellion sa and invasion, di ba? Eh yan, nangyayari na yan. Rebellion yan, invasion din yan. Nakikialam na yung international terrorist, di ba? Tama. Kaya po mga kaibigan, ito pong martial law, pasensyahan po sa mga kababayan po natin diyan po naman sa Mindanao, pero dapat magkaroon na ng katuparan. Di ba nung serap? Tsaka mahirap pa, kasamang rin mahirap maging presidente ng Pilipinas. Kasi kung tutuusin ang daming kritiko niyang martial law. Kayo tumayo nito kung kaya nyo. Gusto nyo bang mangyari? Magpasakop tayo sa mga international terrorists? Kaya nga. Siyempre kung sinong presidente, kung ano yung batas, kumbaga nasa batas naman yung aksyon niya, walang masama ron kasamang rin di ba? Oo, sabi nga ni AFP Chief, dating AFP Chief, retired General Dionisio Santiago, siya paring rin yung dating PDEA Chief, mga kaibigan, na kung saan, ako po mga kaibigan, meron kaming organization, kami po ay naka-tie up sa PDEA para po mabantayan natin lahat ng klase ng mga durugista sa bayan natin. Kaya po mga kaibigan, nagsalita sa Manila Hotel, may kapihan kasi dyan parang rin sa Manila Hotel Nagsalita ito mga kaibigan si General Dionisio Santiago na ito daw pong nangyaring ito dyan po mga kaibigan sa Mindanao, itong pagkakaroon ng tinatawag nating martial law, ito daw po ay karapatan ng isang presidente. At dapat daw po mga kaibigan na kung saan ay tuluyang masawata itong mga Mauti Group, Abu Sayyaf Group, na kung saan mga kaibigan matagal na po namin perwisyo sa bayan natin Ang laki-laki na po ng problema dinudulot ng mga taong ito na kung saan mga kaibigan nakipag-coordinate pa sa international terrorist para magsagawa ng, hindi ko maintindihan parang kung pangingikil ang ginagawa nila o talagang pagsira ng sangkatauhan. Kaya nga ang tanong ko rito, saan tayo kakampi? Sa Mauti Group o sa gobyerno na ang hangad kapayapaan, di ba? Kaya yung mga kritiko natin dyan, na patuloy ang panawagan na ihinto yung tinatawag nating martial law, kung maaari manahimik muna kayo kasi alam nyo naman na sa bayan natin, importante pong mautas na yung mga ginagawang yan, ng mga katarantaduhan, nito po naman mga teroristang grupo na wala pong ibang ginawa kundi mamerwisyo ng tao. Nakita mo naman paring rin, yung mga tao, mga kaibigan na isinakay doon sa truck. O di ba? Anong ginawa ng mga taong to? Nakatali na yung mga kamay, pinagbabaril pa, hindi mo makilala yung mga mukha ng mga taong to. Tama. Grabe po ang ginagawa ng mga mauti na ito Tsaka masakit, pag Kristiyano ka, papatayin ka kasamang rin, di ba? At saka pag tinanong ka kung ano ang mga lingwahe doon sa salita nila, pag hindi ka nakasagot, parang naalala ko yung kwento ng mga lola natin nung panahon ng Hapon. Pag hindi ka nakapagsalita at tinanong ka at hindi ka nakapagsalita kahit isang punto lang na hindi mo naintindihan yung tinatanong sa'yo, automatic papatayin ka. Ganito po ang ginagawa ngayon mga kaibigan nitong mga Mauti Group. Pag hindi ka nakapagsalita ng mga tinatanong nila mga kaibigan, kunwari kayo ay isang Kristiyano, nagtanong sila at hindi mo nasagot mga kaibigan, automatic paring rin, baril ang sagot nila. 6 feet below the ground ka, di ba? Oo, yan ang pinakamasama mga kaibigan kung bakit kinakailangan natin gumawa ng paraan ng ating pamahalaan mga kaibigan upang kitilin itong pang-abusong itong ginagawa mga kaibigan nitong mga teroristang grupong ito. Hindi Pero nakakapagtaka dyan, kasamang rin hindi yan mag-i-exist ng ganyan kung walang pondo yan, di ba? Ibig sabihin may pondo yan, di ba?
Sabi nga ng ilan mga kaibigan, kasi marami tayong mga naulinigan noon Mm. na nagkaroon po ng lack of Intelligence. mga kaibigan. Kasi tingnan natin bakit nakapasok ang mga tropang yan diyan po naman sa Marawi City na kung saan idadaan yan sa pinaka-entry point Tama. Bakit hindi sila na-monitor? Anong ginawa mga kaibigan ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan, kung bakit hindi na-monitor yung grupong yan na kung saan napakarami na paring rin ng mga miyembro ng Mauti Group diyan sa Marawi City? Hindi, kaya nga kailangan imbestigahan. Baka mamaya may mga ilang local official na involved din dyan. May partisipasyon kasamang rin di ba? Kaya tingnan nyo sangkaterba po mga kaibigan ang nakapasok dyan. Ibig sabihin parang open city lang Marawi At ang masama dyan mga kaibigan, nung nagkaipon-ipon sila mga kaibigan, ito na yung ginawa nilang pagwasak mga kaibigan sa magandang syudad ng Marawi. Wala sila pinapatawad paring Tama. Yung may pulis nga na pinugutan ng ulo Pag hindi ka nakapagsalita ng mga dapat Hindi na makatao, di ba? Hindi baka hayop po ang ginagawa ng mga hayop na ito Kaya nga kasamang rin yung international funding daw ng Mauti Group. Iimbestigahan daw to ng gobyerno kasi posible na meron talagang international funding to. Kasi tignan mo naman yung high power na firearms na ginagamit, di ba? Paano nakakatagal to kung hindi may pondo to, di ba? Kaya nga Hindi may nakasuporta dyan. Kung walang sumusuporta dyan kung politiko man o kung sino man Poncio Pilato mga kaibigan, hindi nila itataya ang buhay nila para mamerwisyo ng ibang tao, di ba? Sa katerba po ang problemang kinakarap ng ating pamahalaan, dumagdag pa ang mga Abu Sayyaf na matagal na rin pong problema nung kapanahon ni Erap Estrada. Halos 200 na lang yata ang natitira sa mga limatic na to. Tapos ngayon lalong lumaki. Nakipagsabwatan pa dito po sa Mauti Group, mga kaibigan, na kung saan base po sa mga nakuha nating kwento ng Mauti, maliliit pa lang yung mga bata, tinitraining na nila para pumatay ng tao paring rin. Sipin mo yan, violation yan dun sa batas na tungkol dun sa violence against women and violence against child, di ba? Sabi nga ng iba paring rin, ang batas na-implementa dito lamang sa atin sa Metro Manila at saka sa Visayas. Sa Mindanao, hindi nila ginagalang yung naturang batas. Kaya siguro panahon na po mga kaibigan, para po magkaroon na ng pagkakataon na linisin ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ni Pangulong Duterte na mautas ang mga kalukuhan na ginagawa ng mga teroristang grupong ito. Tsaka dyan natin hinahamon yung human rights, di ba? Yan ang tignan nyo kung kaya nyo, di ba? Dahil ang batas applicable sa lahat yan. Walang pinipili yan. Tignan natin kung mapapatupad nila, di ba? Ang masama rito paring Ray, sa tuwing nagkakaroon ng problema itong ating mga militar at sila ay yung namamatay, walang imik-imik itong human rights. Pero pag ang napapaslang yung mga Mauti Group, mukhang saka sila nag-iingay. Ano ba ito? Kaya nga Kaya questionable mga kaibigan, dapat po magkaroon po ng pagkakataon mga kaibigan na maging level yung pananaw ng Commission on Human Rights. Maging yan man po mga kaibigan ni Kristiyano o Muslim, sundalo man o sibilyan. Tsaka importante talaga mabago na yung imahe ng Pilipinas na yung mga kapwa Pilipino, imbis na maging kritiko, makipagtulungan na lang, di ba? Tama, oo. Sa nangyari po, hindi po kayo nakakatulong. Kayo po mga kaibigan, alam mo, ano ito hindi ko alam kung sino ang mga bibit-bit sa mga taong ito para kontrahin. Nasa likod niyan, politika pa rin Imbis na makipagtulungan, politika pa rin pinapairal Gusto mapabagsak si Duterte, di ba? Oo, yun ang masama rito mga kaibigan. Bueno, kami po ng aking kasanggang si Paring Rhea Villana magbabalik pagkalipas ng ilang patalastas. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan.
calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin? Patuloy tayo mga kaibigan sa ating paluntunang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide ngayong araw na ito ng Martes at 30 sa buwan ng Mayo, taon 2017. Parang Bago tayo magpatuloy, kasamang Rene, babatiin ko muna si Dr. Lucy ng advance belated happy birthday kasi Kailan mo yung birthday nagdiwang ng kaarawan to si Dr. Lucy etong Mayo rin. Hindi tayo nakarating kasi hindi tayo na-impormahan ni kasamang Leo. Ganun ba? Binabati din po mga kaibigan ng palatuntunan ng Baliktaran ang ating pong mga kasangga sa himpilang ito sa pamamagitan po ni Fe Nicodemos, Rizal Nicodemos, si Ami at saka ating pong kasanggang si Allen dito po sa technical site. Magandang hapon sa inyong lahat. Bueno, ito pong nangyayaring bakbakan dyan po sa Marawi. Alam nyo, hindi lamang po tayo nakatugaygay dito. Buong mundo, mga kaibigan, tinututukan po itong problema ito dyan sa Marawi. Sapagkat, alam naman natin, paring Ray, na yung mga teroristang grupo, galing po ito ng iba't ibang bansa itong ISIS, di ba? Kaya po, tama lang po na gumawa ng paraan ng ating pamahalaan na magdeklara po ng tinatawag nating martial law. Ito pong ISIS, yung Islamic State of Iraq and Syria, mga kaibigan, sila po yung tinatawag na international terrorist na nakapokus diyan po sa Mindanao, lalo na sa Marawi City. At palagay ko paring Ray, nakasuporta din ito sa tinatawag natin mga Abu Sayyaf group. Mama. Kasi ang isang requirements para makwalify ka sa ISIS, kailangan magkaroon ng isang Islamic State. Kaya yung ginawa nila sa Marawi kasamang Rene. Yan ang target nila kasi pag naging na-recognize ka as international o ISIS, ang laki ng pondo niya. Kaya pinag-uusapan pa rin dito pera, mga kaibigan. Diba? Sabi po mga kaibigan ni Lieutenant Colonel Joar Herrera, spokesperson to mga kaibigan ng Army 1st Infantry Division, kabilang daw po sa maikangay mga napas lang, mga kaibigan, ayang 61 mula po sa Mauti at ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa mga tauhan po ni Commander Isnilon Hapilon. Sinasabi ni Herrera mga kaibigan na 61 napatay sa Mauti, 42 dito mga kaibigan ay na-recover na ng mga bangkay na sa na-encounter nilang site habang pong 19 mga kaibigan ay base po sa testimonya ng ilang mga assist at mga testigo paring Ray. Samantala 20 naman po ng mga kaibigan ng security force ang ikangay napatay sa bakbakan. 16 dito mga kaibigan ay mga sundalo at 4 po ang mga pulis, kabilang po ang ikangay 2 opisyal. Ang umatikabong bakbakan mga kaibigan ay patuloy sa kabila po ng Ramadan pala ngayon paring Ray. Ramadan, oo. Hindi na po ginalang ng mga taong ito. Ewan ko kung tao ang palagay nyo sa mga tao, mga teroristang grupong ito Hindi na po ginalang mga kaibigan yung Ramadan panahon na dapat nagsisilib na po itong mga kapatid nating Muslim. Para po ialay ang kanilang sarili dito po sa kanila po namang Panginoon, paring Ray. Tama. Alam mo kasamang Rene, sinabi ng AFP, tiniyak nila na malapit nang matapos tong bakbakan na to sa Marawi. Kaya nga sabi ng itong kapayapaan daw, alam mo sa Marawi, talagang panawagan yan. Nananawagan, tsaka dalangin ng mga taga-Quiapo, itong mga Muslim dyan sa Quiapo, na mga kabataan, dapat daw magkaroon talaga ng kapayapaan na dyan sa Marawi, di ba? Oo, kailangan po magkaroon ng kapayapaan. Kasi dito po natin mapagtatantutan to. Pag walang kapayapaan, paring Ray, baliwala kung anumang gobyerno meron tayo. Tama. Pag may kapayapaan, mga kaibigan, sa pamagitan po na ginagawa pong airstrike nitong mga tropa ng pamahalaan, dito po sa ating mga ikangay, ewan ko kung anong tawag sa mga teroristang grupong ito mga kaibigan, na kung saan yung pagpatay nila sa tao ay parang baboy lang o kaya parang manok lang At panawagan ko rin po mga kaibigan paring Ray.
yung mga tao po na nanirahan dyan po sa loob ng inyong mga bahay. Dahil ayaw nyong umalis eh. Dahil yung kabuhayan nyo, nandiyan dyan eh. Alam mo parang rin, pag martial law, dapat, dahil batas militar eh. Hindi, kung aalis sila dyan, may future pa, di ba? Pero pag namatay na sila, wala na, the end na yung future nila, di ba? Pero para mapadali ang ginagawang trabaho ng ating mga kasundaluhan, paring Ray, umalis na kayo dyan, makipag-coordinate kayo sa mga militar, umalis kayo dyan sa lugar na kinakatirikan nyo, para po magsagawa ng airstrike at tuluyan ang mga kaibigan na maparalisa itong ginagawang ito ng Mauti Group. Kasi parang dahil pa nakatayo ng mga bandilang itim eh. Nagpapatunay ng tropang yon, na yung lugar na yon ay kontrolado ng mga Mauti Group. Tsaka kasamang rin tandaan mo, pinag-uusapan dito, time is the essence. Hindi natin masabi, baka bukas makalawa, lalong makapagplano, lalong dumami pa yan, di ba? Yun nga ang problema dyan. Kaya, habang po itong mga kababayan natin na pangiti-ngiti kayo dahil nakikita nyo yung mga sundalo, ligtas naman kayo, umalis na kayo dyan sa mga bahay nyo at para kahit papaano, paring Ray, tuluyan pong makapagsagawa ng tunay na trabaho, ito po naman mga kapatid nating mga militar. Tsaka pag nakontrol na ng gobyerno yan, malaking bagay na, at least maililip na yung martial law, di ba? Oo, hintayin nyo po ba na buong bansa, mga kaibigan, ay nasa ilalim tayo ng tinatawag nating batas militar? Tsaka wag na nating intayin na baka masurpresa tayo kasi nangyari na yan sa LRT Blumentritt. Pinasabog yan ng international terrorist kasamang rinig, kasama yung local. Isipin mo, daming namatay dyan, surpresa lahat, di ba? Oo. Huwag na nating intayin mangyari pa yun, di ba? Kung ganun at ayaw talaga nilang umalis, paring Ray, alam nyo, matatagalan po ang ginagawang operasyon na ito ng militar. Kasi hindi maalis kasamang rin pagsakote na yung mga Mauti Group na yan, pwede silang magasig sa Metro Manila. Kaya nga. Kasama sa plano nila yan, diversionary tactics, di ba? Oo, kaya nga, ang ginagawa po ngayon ng Mauti Group, parang diversionary tactics daw, parang Ray. Pero nakuha ng Intel Group natin yan. Na kung saan, ganito ang ginagawa nila. Di ba, ano nangyari? Pati yung mga kapatid natin sa media nung isang gabi, nagulat sila sapagkat yung dinali po mga kaibigan ng Mauti Group, yung pinaka-home base nila. Dami, no? Tsaka control nila, di ba? Oo, yun ang ginagawa po ng Mauti Group, mga kaibigan, diversionary tactics. Kaya po yung ating... Pero hanga ako kasamang rin sa mga kapatid natin sa media kasi binubuhis nila yung buhay nila, talagang maihatid lang sa taong bayan kung ano yung nangyayaring kaganapan diyang kaguluhan sa Maute, di ba? Ay, tama sa yan, Marawi, di ba? Kaya yung ating mga kapatid sa hanap buhay, congratulations sa inyo. Ingat-ingat kayo dyan. Sapagkat anumang sandali yung bala nasa may tenga nyo lang eh. Di ba? Tama. Napakahirap po nito mga kaibigan. Buwis buhay. Ha? Tapos pag binatikos ka ng isang politiko, ang tingin sa'yo parang napakababang tao. Di ba? Pwede ng mga media eh. Pero sa ganito mga pagkakataon mga kaibigan, hindi sila nag-aral para maging sundalo. Pero nandiyan dyan, kasama ng mga sundalo natin. At gumagawa ng kaparanan na maipaalam sa taong bayan kung anong tunay na kaganapan diyan po naman sa Marawi City, sapagkat sa panahon ito, sila po ay nasa ilalim na tinatawag nating batas militar. Ayan, bilang patunay mga kaibigan, yan ang bayani ng bayan. Kami po nagsasakripisyo ng buhay, alang-alang sa kinabukasan ng bayan, di ba? Dala po natin ballpen at saka papel lang at saka yung camera eh. Bukod dyan wala na yung mga sundalo natin, andal double na po, baril. Ito pong mga kapatid natin sa hanap buhay, kung nasaan yung likod ng sundalo, doon sila sumusuong para makakuha ng mga nagbabagang balita. Tama. Kaya po itong nangyayari po dyan sa Marawi City, dahil nakita po natin yung halos sandaan na yata patay dyan, kasama ang Rene, no? May sandaan na kasi ang nakikita po natin dito, mga kaibig. Pero alam mo paring Ray, kung wala lang itong mga residente ng Marawi, na tuluyan talaga nilang inalis po umalis sila sa mga bahay nila, ay matagal na agad na yan na tapos yung problemang yan, paring Ray. Totoo yan. Gaya nga ng kwento ko doon sa amin sa Bicol, mabilis matapos, ang daming patay right after a day. Dahil ibig sabihin noon, inalis po mga kaibigan, umalis kasi walang istorbo pag nag-strike yung gobyerno, di ba? Oo, kasi nakikita ng yung airstrike, nako, bus yan, di ba? Oo, kaya po mga kaibigan, wag ko kung paano nangyari ito at bakit hindi po naobliga ng militar at ng ating gobyerno na lisanin na po ng mga residente dyan, ito pong Marawi City para makapagsagawa po ng tunay na airstrike. Tama. Para yung may flag na itim doon kung saan kontrolado po ng Mauti Group at saka ng ISIS, tuluyan na pong magawa
ng paraan mga kaibigan na bumbahin na. Para sarwataan na, di ba? matapos na itong problemang kinakarap ngayon ng Marawi City, ito pong Mauti at saka yung Abu Sayyaf Group. Siguro mas maganda kasamang rin pakilala muna tayong himpilan bago tayo tumalakay sa ibang issue, di ba? Okay, we'll pause for a break. We'll be right back. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Mabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Ang mangyayari mga kaibigan yung 2017, martial law. Pagpatay po sa mga walang kinalaman sa kanila po namang mga demand nitong mga teroristang grupong ito. Grupo lang kayo eh. Kami mamamayang Pilipino eh. Pero ginagago nyo kami. Lahat po kami ginagawa. Ewan ko paring Ray. Kasi ako, galit din ako sa mga teroristang grupong ito eh. Siyempre naman, sino hindi maiinis? Sipin mo, ekonomiya ng bansa na apektuhan dyan, di ba? Dahil sa inyo, patuloy na pagtaas ang presyo po mga kaibigan ng mga petroleum products. Patuloy na pagtaas din po mga kaibigan ng kawalan, ng kasakahan ng ating mga kababayan. Yung ating Ang dami na apektuhan dyan, no? Oo, mga kaibigan. Teka, bago yan, balitang OFW muna tayo mga kaibigan. Okay, kayong mga OFW na nanonood sa mga oras na ito, maraming salamat kahit paano pinagtsatsagaan nyo po kami, ha? Pero nagbibigay din po kami ng mga sariwang balita para po kayo dyan sa abroad, mga kaibigan, malaman nyo naman ang tunay na kaganapan sa bayan natin. Dahil alam nyo mga kaibigan, base po sa ating mga nakuhang impormasyon, minaltrato pa rin dyan po sa UAE. Nakauwi na pala ito mga kaibigan base po sa Department of Foreign Affairs. Ito pong 67 overseas Filipino workers nakauwi na po sa bansa na kung saan ito po ay nagipit at minaltrato ng kanila po namang mga amo diyan po sa United Arab Emirates. Base po ito sa Foreign Affairs mga kaibigan, 23 na OFW ang ikangay na pauwi ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa kanila po namang tahanan nitong Mayo 11 at 44 pa mga kaibigan nung Mayo 23. Ang pagsasaayos po mga kaibigan ng mga dokumento sa repatriation ng 67 Pinoy na ayos po sa embahada na siyang ikagay nagsasagawa ng representasyon sa Immigration Authority ng Abu Dhabi para po sa ikagay pagpapalabas ng clearance at exit pass mga kaibigan ng OFW paring Ray. Kaya nga ako, lagi kong panawagan kasamang rin hindi lang sa United Arab Emirates. Ngayon, bago na yung secretary ng DFA, si dating Peter. Senador Alan Peter Cayetano. Siyempre, yung mga kababayan natin, kawawa naman. Dapat talaga automatic yan na aksyonan agad ng gobyerno na merong alam mo naman, pagdating sa ibang bansa, ang umiiral dyan yung mga international law, di ba? Pero meron tayong mga embahada, mga kaibigan, na kung saan nakakagawa rin ng paraan para matulungan ito po mga kabayan nating bayani ito eh.
Pero sinasabi, kasamang rin maraming imbahada, kawawa yung mga Pilipino, lumalapit, napapabayaan. Ay, ganun. Ang importante kasi talaga may tatayong abogado na may knowledge sa international law. Okay. Natatayong mga abogadong magre-represent sa mga OFW, matagal ko nang panawagan yan. Malalaman natin yan kung tututukan ng Duterte administration Okay, yan. alam, Diba? maraming abogado ngayon ang umiiwas pa rin. Oo. Kaya nga, alam mo yung abogado, bihira tayong makakita ng tunay na kaibigan na sasamahan tayo, di Di ba? ba may mga kaibigan din tayong abogado? May ibang takot di ba? Takot sila. Ang mahalaga, may mga kasama tayong abogado rin na palaban. Parang sa pulis yan Oo. Pag ikaw pumasok ng pulis, wag mong isabihin dyan na maliit ang sweldo. Wag mong sabihin na dahil sa pera lang ang pinasok mo, di ba? Oo. Kailangan, pag pumasok ka sa isang serbisyo publiko, handa ka mamatay. Pati Tama. buhay mo, itataya mo. Ang mahirap dyan, abogado ka, tapos alam mo, agrabyado yung kapwa mo tao. Distansya. Kailangan mo ipaglaban yung karapatan niya. Ang nangyayari, naaapa ka na, wala ka na, sarili mo na iniisip mo. May code of conduct at code of ethics ang mga abogado Yan. Kung matatakot din lang sila, wag na kayong mag-abogado hanggat maaga. Isipin nyo yung katungkulan nyo kung kaya nyo ngarapin o hindi. Di ba? Pero paano pag sinabi nila, teka, sandali lang, paano naman kami, paano pag nanganib ang buhay ko pag hinawakan ko ang kaso mo? Wag ka nang mag-abogado kung manananggol ka. Kaya nga manananggol ang tawag sa'yo Ibig sabihin ba niyan, pagka hindi nanganganib ang buhay mo, tsaka mo lang pagtatanggol yung kliyente mo? Paano kung ang kliyente mo, alam mong nasa katwiran, alam mong nasa tama, pero manganganib ang buhay mo, ipagtatanggol mo ba yan? Hindi. Iiwasan mo na ba yan? Yan ang mga tanong dyan. Magkaganon pa po mga kaibigan, ang palatunto ng baligtaran. Kami po ng aking kasangkay bumabati po sa isang abogado po na kasangga namin dyan sa Maynila, si Attorney Mike Badando. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo. Hopefully mga kaibigan, alam ko nagkasakit ito paring Ray. Sana po totally nakarecover na kayo mga kaibigan, itong ating kasangga. Bueno, ang mga OFW po mga kaibigan ay umalis sa Pilipinas at nakapasok po sa United Arab Emirates sa pamamagitan po ng mga pangunahing paliparan, habang ang iba naman ay dumaan sa mga seaports. Naalala ko mga kaibigan yung seaport diyan sa Mindanao. Pagsakay mo ng isang barko mga kaibigan, susunduin ka ng ilang mga kaasangga mo diyan po sa may bandang Sabang. Tapos nandoon ka na sa ibang bansa. Ngayon, diyan po sa Mindanao mga kaibigan ay nagkaroon po ng pagkakataon na diyan ang dinadaanan ng mga OFW natin parang unlicensed to na kung saan nagpapanggap po mga kaibigan na turista. Dumaan din po mga kaibigan sa kalapit na bansa bago dumating yung UAE. Sabi ng OFW, ay ito yung mga pinapaalis nila parang yun Kaya yan ang sabi ko kasamang rin pagka ganyang gumagawa ng ganyan, kaya naaabuso yung mga kababayan nating OFW kasi sino-shortcut nila di ba? Puro kakitaan kasi ng perang iniisip ng mga taong ito Tingnan mo, hindi sila nagtatagumpay. Ngayon ang taba-taba na paring Ray, puro balat na lang, puro buto na lang. Basta sa mga nakuha nating impormasyon. Ganun ba? Itong mga OFW na itong mga kaibigan, kayo mga nanonood, alam nyo kung sino si paring Junbor na sala? Kumpare ni paring Ray yan. Bakit? Marami bang illegal si kasamang Jun? Siya ang nagpaalis sa inyo, pinalabas kayo. Ayun ang mahirap, pare, di ba? Pinasamahan pa nga doon sa isa kakilala natin para makapunta ng ibang bansa Yan ang kawawa. Anak ng bata. Ngayon, paano po ito mga kaibigan? Mabuti na lang at meron pong mga tinatawag nating imbahada ang nakakaunawa sa inyo at tinulungan po kayo na makauwi sa bansa natin sa pamamagitan po ng ating mga ito yung produkto to pare rin ng OFW ng DFA, di ba? Dahil bago lang sa Peter Cayetano, palagay ko inutusan niya yung mga imbada, magtrabaho kayo diyan para kahit paano marami tayong mapauwi. Ang aking panawagan lang kasamang rin sa mga ilang OFW na kasama nating mga Pilipino na kung hihingi ng tulong sa baligtaran, wag niyo kaming gawing blind kasi mahirap pong tumulong. Kung sino yung biktima, sabihin nyo. Sabihin nyo rin kung anong agency yan. Para hindi naman po kami kawawa na lalapit sa, kunyari, POEA, paimbestigahan namin. Blind kami, hindi namin alam kung sino yung biktima, hindi namin alam yung agency. Tsaka, ang mahirap, kasamang rin baka pupunta pa tayo dun sa ibang bansa o sa probinsya. Siyempre, dapat alam namin yung may counterpart dito sa Manila para ma-follow up namin dito, di ba? Kaya po kailangan natin magtulungan, di ba? Kaya po ang Kakampi Online, ito po ay isang masugid na organisasyon
para po kayong mga OFW natin ng mga nanonood sa mga oras na ito, mabigyan po kayo ng alalay at ika ngay may panawagan natin kung kinakailangan sa bayan natin ang mga karapat-dapat at mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, paring Ray, di ba? Tama, para magkatulungan po tayo, nakahanda po ang programang Baligtaran para kayo po'y ayudahan, di ba? O, kasi napakalaking bagay po mga kaibigan. Tingnan mo yung mga pinalabas nila John Bornasal. Hindi ito lisensyado sa ano to pare, sa OWA. Hindi ito nakalisensya sa OWA. Ibig sabihin mga fake documents yung kanila po na mga ika nga tinatawag natin pag-alis sa kanila. Hindi ko alam kung pati yung visa nila paring Ray, pinapasok doon sa may panty nila eh. Ganon. Para hindi makita sa airport tapos sila ay parang turista lamang kung umalis. Yung ginagawang ito ng mga tao, ito sana masakutin na kayo ng immigration officer para kahit pa paano matapos na yung mga kademonyo ang ginagawa nyo sa mamamayang ito mga kaibigan. Okay? Binabati natin si Mila Lapos na United o kaya ng Kingdom of Saudi Arabia. Ha? Ano na po ba yung nangyayari sa Pilipinas? Ngayon, magulo pa rin po mga kaibigan sa Mindanao. Hanggang sa mga panahon ito, marami pa rin po sa mga kabayan nating Muslim at Kristiyano ang nandiyan po sa kanila po namang mga bahay at hindi pa umaalis. Kaya po naman, ito pong ating mga kababayan dyan po naman sa airstrike na ginagawa sa Mindanao, hindi po makapagsagawa ng tunay na ikangay pagdurog sa mga kapatid nating, ewan ko mga kapatid nyo yata ito, mga teroristang grupo. Di ba? Si Fele Fenger, mga kaibigan, Lele yata ito eh. Lele Fenger, mga kaibigan niya po naman sa Canada. Okay? May martial law na ba sa Luzon at Cebu? Wala pa po mga kaibigan. Pero base po mga kaibigan kay Pangulong Duterte, ito pong martial law ito ay isasagawa sa buong bansa. Pag ito pong mga Mauti group at saka mga teroristang grupo ay tumalin po dyan sa Visayas at yung iba naman ay tumalin dito sa Luzon, automatic po mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng nationwide martial law. Yan ang kinakatakutan natin. Mabuti pa kayo dyan sa Canada, kahit pa paano, open city kayo, di ba? Dito magkakaroon po kami ng batas militar. Maraming salamat po sa pagtugaygay sa palatuntunan ito. Di ba, paring Ray? Kaya po, hanggang sa mga sumandaling ito mga kaibigan, kami ng aking kasanggang si paring Ray, akalain mo nung Martes, nag-broadcast kami ng umaga, pagdating ng gabi, martial law na pala, kaya nagulat ako eh. Sabi ko, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng martial law? Kala ko mga ano lang, yung mga kwentong kutsero lang. Pero nung pinalabas na po sa television at naka-live mga kaibigan dyan po sa Marawi. Kaya nga, pinaplas mo dyan kasamang rin anong mangyayari sa 2017. Yan na yan. Ito na pala yun. Unexpected mga kaibigan, pero nangyari na po ang hindi inaasahan. Tsaka hindi natin alam pa yung mga susunod na mga mangyayari, di ba? Kaya nga, anong mangyayari sa bayan natin sa pagdating ng 2017? Ang mahalaga mga kaibigan, para sa kapakanan ng bayan, magkaisa tayo, huwag tayong magsiraan, di ba? Tama. Kasi yan po ang ikangay tunay na kaparaanan para po makausad na ang bansa natin. Tama. Huwag po kayong alis ha. Magbabalik pa kami pagkalipas ng ilang sandali. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Patuloy tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan Baligtaran sa Television Worldwide. Oras natin mga kaibigan, 20 minutos bago sumapit po naman ang ating pamamaalam sa palatuntunan Baligtaran. At syempre, susunod na dyan yung opinion ng bayan kasi andi dito na si kasamang Maris tsaka si kasamang Malvin, di ba? Kawawa naman ako, may lakad na naman ako after this, pero hintayin ko po sila.
Bueno, mga kaibigan, magandang hapon kay Mary Ann Daulong, mga kaibigan. Oy, may tanong sa atin, paring Ray. Ano na po ba ang mangyayari sa Marawi? Sobra na mauti. Hindi sila tao. Kaya nga sila yung mga anghel na binagsak sa langit. Kasama, di ba sinabi ni kasama Marvin yun? Sila yung mga demonyo, di ba? Anong tawag sa kanila? Tinan mo ha. Parehas po kami tinamaan ni paring Ray. Hindi na numalala kung anong tawag sa kanila, di ba? May sinabi si paring Malvin doon na tawag sa kanila pagka ikaw ay naggagawa ng isang maganda sa Fallen angel yata yan, di ba? Oo. Ngayon, ang nangyari, Mary Ann, dyan po sa Marawi, hanggang ngayon naka-airstrike pa rin ang ating tropa ng pamahalaan. Hindi pa masakop-sakop yung Marawi. Sapagkat ang dami pa pong mga ikangay nakataas na bandila ng ISIS kaya nitong Mauti Group. Kaya po ang panawagan namin sa palatuntunang baligtaran, ito pong mga residenteng ito na nandiyan po sa Marawi, umalis na po kayo dyan. Kasi Alam ko kasamang rin si Elma Muros yata na apektuhan din dyan di ba? palagay ko. Kaya kung sakaling umalis po mga kaibigan, ito po namang mga residenteng ito, makakapagsagawa ng tunay na kikipaglaban, ito po namang ating mga militar, diyan po naman sa Marawi. At hindi na po, dumating ang punto na pati yung ultimong Visayas mga kaibigan ay sumailalim na rin po sa tinatawag nating martial law. Kasi baka mamaya parang tumalon dyan yung mga Mauti Group hintayin pa ba natin tumalon dito sa Luzon para po ang Luzon ay magkaroon na rin po ng tinatawag nating martial law. Wag naman po sana mga kaibigan. Kaya hindi nga sila tao Sabi nga ni paring Ray, mga demonyo to Tama. Mga demonyo nagkaroon po ng pakpak, mga kaibigan. At sa mga impormasyon din natin kasamang rin 200 reservists yata ang tutulong dito sa tinatawag na Operational Relief Operation Checkpoint. Kaya malaking bagay yan. Yung mga ibang NGO maganda rin sanang makatulong di ba? Kasi alam mo yung mga kababayan po natin dyan sa Marawi ngayon, gutom na gutom sila. Isang sardinas, parang pinaghatian ng 2 tao. Kalain mo yun. Ang pagkain na sa loob ng magapon, isang sardinas. Anong aral dito kasamang rin mahirap talaga may gera. Kaya yung mga ibang sulsol na girahin natin yung China, dito pa lang sa Pilipinas nakikita nyo yung hirap ng may gera, di ba? Kaya nga lakas lang ng loob nyo pero pagdating sa panahon na nandiyan na, baka mamaya bumaliktad ang sikmura nyo sapagkat wala na kayong makain. Tama. Kasi kahit marami kang pera paring Ray, walang magbibenta sa'yo. Kahit sabihin na natin, kalahin mo, pati yung National Food Authority doon sa Marawi paring Ray, inukupan itong mga hindot ng mga Mauti Group na to. Tama. Ang tindi po ng mga nangyayari. Marami Kaya hindi ka marunong pumatay mapatututo kang pumatay dahil mga perwisyo talaga itong mauti, di ba? Kasamang rin Gutom na gutom ka na. Tapos ngayon kontrolado ng mga grupong ito yung pinagkukunan mo ng pagkain. O di ba makakaisip ka na. Pero kawawa dyan yung mga batang mga inosente na walang alam, di ba? Nadadamay lahat. Hirap, di ba? Kaya hanggang sa mga panahon ito mga kaibigan, alam mo, ano to kalbaryo to paring Ray. Hopefully mga kaibigan, matapos ka agad to. At panalangin din po ng palatunang baligtaran sa television worldwide, wag na pong magkaroon pa ng pagkakataon na itong mga Mauti Group ay tumalo ng Visayas at tumalo ng Luzon dahil base po sa Pangulong Duterte, pag ang mga tropang ito mga kaibigan ay nakapasok dito po naman sa ating jurisdiction sa Luzon o kaya sa Visayas, idideklara po mga kaibigan ng ating Pangulo ang tinatawag po nating batas militar. O nasa na yung pagmamagaling nyo kung sakali magkaroon ng batas militar tayo, di ba? Kaya po, hopefully marisolba po itong nangyayari dyan sa Marawi at magkaroon ng pagkakataon na makapamuhay tayo ng normal para umasinso naman paring Ray itong ating bayan para kahit pa paano mga kaibigan, matamasa naman natin ang hindi yung puro hirap. Ako sang-ayon ako sa martial law basta ayon sa batas. Pero pag lumampas na tsaka umabuso na, hindi ako sasang-ayon dyan, di ba? Oo, kasi ang hirap naman ito parang Ray. Nagkaroon nga ng martial law, pero ang nangyari, wala namang rebellion, wala namang sariling diskarte lang pala ng presidente. Bueno, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, alam mo, parang Ray, balitang politika tayo. si Abad, kulokoy nung kapanolan nitong si Aquino. Si Pinoy, Di ba? Lahat sila mga panahon ni Aquino Mga kaibigan, kaya nagtataka lang ako dito kay Janet Lim Napoles, paring Ray. Bakit siya ngayon ang mag-aakusa? Di ba siya yung akusado? Tama yun. Tapos ngayon siya yung mag-aakusa.
At nagtataka rin ako mga kaibigan, bakit dinidinig din tong si Aguirre? Hindi ko na-prejudice din yung right netong si Napoles Siyempre, tinitignan din nila yung legality dyan. Pwede bang tumayong complainant to si Napoles? Malay mo, nakunan din ng pera to si Napoles, kaya o baka ginamit siya ng sindikato na yan. Masasabing sindikato yan eh. Pero Kasi elementary lang yata o high school lang tinapos netong si Napoles. Pero magtataka ka kasamang rin napapatakbo niya yung ganyan. Di may behind dito, di ba? Sinabi mo pa na yun ang sasabihin ko pa rin. Kaya ang dami nagtataka kung bakit itong si Napoles mga kaibigan magtitistigo samantalang hindi mga nakatapos ng ang edukasyon nito napakababa Pero nakatakda daw pong magsampa ng kaso ang DOJ sa pamamagitan mga kaibigan nitong si alam mo yung anong pangalan nito? Si Napoles. Hindi, yung may Si Aguirre. Di parang rin nagsabi. Pati nga yung pilo. DOJ Secretary Aguirre. Siyempre, yung legality niyan, tinignan na nila yan. Di ba? Nilagyan din ng kulay puti, yung buhok para magkulay. Hayaan mo na yun. Hindi, uso talaga yung kulay-kulay. Dati yung DSWD ni Pinoy, di ba? Sabi, lahat ng kulay ng buhok no, si Dinky Suliman andyan yan na. Ngayon naman, yung style naman ng buhok naman ni Aguirre, di ba? Hindi talaga mawawala. Pinapansin lahat Hindi talaga mawawala ang lahing Pinoy, no? Okay. Sabi po nitong si Vitaliano Aguirre II, sa kanya pong nakuha ang impormasyon, kabilang po sa mga sasampa ng kaso, sila Senator Antonio Trillanes IV, Lilia de Lima na nandiyan po mga kaibigan sa Campo Crame, at si Franklin Rilon, Haring Ray, at yung dating budget secretary na si Florencio Abad. Apat sila pero wala pa daw po namang ikang reaksyon dito yung abogado nitong si Napoles na si Stephen David. Kung inyo pong natatandaan, kasunod po ng acquittal ng Court of Appeals, mga kaibigan kay Napoles sa kasong serious illegal detention na kinakasangkutan po ng kanyang dating aide na si Benoro Louis, bayang nakikinig. Inihayag po ni Aguirre na ikangay posible daw pong gamitin testigo ang sinasabing utak ng pork barrel scam sa panibawang investigasyon ng DOJ. Sabi po ng Department of Justice na natili daw po na hindi raw po maapektuhan ng investigasyon ang plunder at grab case kay Napoles at Sandigan Bayan. Pero mga kaibigan, inalman po ng Ombudsman ni Conchita Carpio Morales ang plano ng DOJ sa gawing state witness ng suspect sa 10 billion PDAP scam kung saan harangin daw po nila ito. Nagtataka ako dito mga kaibigan kay Carpio Morales. Oo. Bakit harangin nila itong pagtitestify na ito ni Napoles? Tsaka ba't pinangungunahan niya, di ba? Marami bang maapektuhan yung mga tropa ni Aquino kung sakaling ma-imbestigan at mag-witness itong si Napoles? Posible yun. Parang ilag na ilag sila paring Ray. Parang ayaw na ayaw nila mag-testify itong si Napoles. Ayaw na ayaw nilang mag-akusa itong si Napoles dito sa tatlong taong ito. Kasi alam ko nandiyan mga kaibigan kay Secretary Abad, ang mga kaibigan, ang pinaka-kompletong investigasyon paring Ray para lumitaw kung sino mga kasangkot at mga kasabwat. Nito po naman si Janet Lim Napoles, di ba? Tsaka kasamang rin tandaan mo si Pinoy, inakusahan niyang selective justice. Huwag mo ipakitang Ombudsman Morales na ikaw selective justice din ang pinapatupad mo dyan sa Ombudsman, di ba? At bakit si Aquino ang nagatid mismo mga kaibigan nung ito si Janet Lim Napoles ay nahuli, di ba? Tama. Anong ibig sabihin noon? Meron silang koordinasyon, meron silang... Kasi nagtatago ito tapos bigla na lang nilitaw ni Kulokoy, di ba? Tsaka bayaan natin gumulong yung investigasyon, huwag nilang gamitin yung political persecution, di ba? Kaya sinasabi, politika. Ang importante dito kasamang rin managot ang dapat managot nang walang kinikilingan, di selective justice, di ba? Tama, oo. Para makita ng taong bayan, hindi yung mga dati lang na nakasuhan, di ba? Oo, at saka... Yung iba nakakulong, tapos ngayon nangyayari kakampihan pa rin nila, hindi dapat mangyari yan. Panahon na ni Duterte, pagbabago na, di ba? Parang, ang tingin ko rito, habang hinaharang nitong si Col... sorry. Ngayon nga lang, wag may time. Malapit na matapos Ano lang. Okay, kasamang rin back na yung... Malupos, brother ko. Alis. Commercial muna kayo mga kaibigan, po kayong alis sapagkat ito pong pinag-uusapan natin sa apat na kung saan ay masasama sa kakasuhan. Pag-uusapan po natin ito sa mainit na issue. Yan. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide.
Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Pakinggan ang tagisan at sagupaan ng Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baliktaran sa Telebisyon Worldwide. Ilang segundo na lang po mga kaibigan ay matatapos na po ang palantunang Baliktaran sa Television Worldwide. Ang iniisip ko dito paring Ray, sa tuwing pag-uusapan po itong mga taong ito, 3 senador at saka itong si Florencio Abad, mga kaibigan, para bagang naiipit itong si Conchita Carpio Morales at gumagawa siya ng paraan para maharang yung pagtitestimonya nitong si Janet Lim Napoles. Ano kaya ang dahilan? Baka maraming lalabas. Baka hindi ko sinasabi to. Ito, alleged lang ha. Baka mamaya kahit si Conchita Carpio Morales isabit ni Napoles, di ba? Oo, hindi mawawala yan. Ngayon, ang tinatanong natin dito mga kaibigan, anong dahilan at bakit ayaw nilang lumabas ang tunay na katotohanan at hinaharang po nila ito namang pagtitestify ni Napoles? Tsaka tandaan mo, kasamang rin nung panahon ni Pinoy, maraming mga hustisya na hindi na naipagkait, di ba? Kasi maliban doon sa yung DAP, sinabing illegal ng Supreme Court, tinuloy pa rin ng Pinoy administration, di ba? Oo. Ibig sabihin, nung panahon ni Pinoy, ang nagpatupad niyan itong si Florencio Abad na Department of Budget Management Secretary, di ba? Oo. 10 bilyon mga kaibigan ang pinag-uusapan dito na kung saan mga kaibigan, ito tinatawag nating PDAP scam. Ito paring Ray. Tsaka kung illegal yan, dapat maparusahan tong si Pinoy, tsaka tong si Abad. Dahil no man's above the law, di ba? Hindi ka naawa kay Chris Aquino, nanawagan na nga siya kay Pangulong Duterte na huwag isama sa, huwag ipakulong yung kanyang kapatid. Dahil Pare sa ilalim ng batas, hindi pwede rito yung awa, di ba? No man's above the law. Dapat kung batas, ipatupad to ng walang kinikilingan. Di ba? naman na po yung dalawang administrasyon mga kaibigan, pero hanggang sa mga panahon ito, sabit pa rin itong si Aquino sa mga kaguluhang nangyari sa bayan natin. Ang tanong dito, bakit ayaw ipaalam nitong si Conchita Carpio Morales kung ano mga kaganapan ng kapanahonan ni Aquino mga kaibigan? Palagi ko maubos ang mga senador dyan. Dapat etong si Duterte, imbestigahan niya rin yan, hindi dahil kamag-anak na itong si Inday Duterte, di ba? Oo. Dapat kahit na sino yan, kasi kung hinahadlangan niya na yung hustisya, di ba? Dapat imbestigahan din tong si Conchita Carpio Morales, di ba? Kahit ba naman tinatawag nating ombudsman, ano yan, di ba? Tama. Kahit hepe yan ng ombudsman mga kaibigan, kung talagang yan ay nagkasala, dapat mapapanagutan. Kaya nga, ang problema lang dito mga kaibigan. Tsaka may tinatawag na obstruction of justice kasamang rin Oo. Kung ang ginagawa ni Conchita Carpio Morales Ay obstruction of justice, di ba? Obstruction of justice, tsaka sinaharang niya yung pagsasalita ng katotohanan nitong si Napoles. Tsaka ba't pinangungunahan niya? Bayaan niyang gumulong yung investigasyon, di ba? Oo naman. Para magkaalaman na. At saka yung mga taong ikangay mga tinatawag nating mabubuting tao noon, para malaman natin kung sila po ay may ikangay karapat dapat na makulong o hindi. Kung sila po mga kaibigan may kinalaman sa 10 bilyong PDAP scam, aba natural. Tira mo nangyari diyan kay Jingo Estrada, kay Cavite, di ba? Itong si Bong Revilla, di ba? Pati itong Buti si Enrile nakalabas dahil siguro sa katandaan na, di ba? Yun ang sinight niya.
Panahon pa ni Marcos, buhay na yan. Kaya dahil po sa katandaan, siyempre, meron naman tinatawag tayong... Humanitarian consideration, di ba? Pero magkaganon pa man po mga kaibigan, hindi po maganda ito. Hinaharang ng Office of the Ombudsman ang pagsasalita ng isang testigong makabuluhan. Ngayon, kung sa palagay nyo hindi ito pwedeng patulan ng DOJ, ito pagtitestify na itong Sinapolis dahil ito ay undergraduate at ano ang mga... Tsaka si Drilon din, kasamang Rene, tagal na nakinabang yan. Ilang administrasyon na tumabato si Drilon dahil sa mga pakinabang. Balak pa nga niyan dumikit din kay Duterte, kaso inocho pera ni Duterte yan eh. Oo, naging DOJ secretary din yan nung kapanahon na Ni Cory Aquino, di ba? Oo, kita mo naman mga kaibigan, ang Iloilo hanggang sa mga panahon ito, ngayon lang gumanda-ganda. Tsaka kung merong pinakamayaman yan, si Senador Drilon, lalaki ng bahay niyan, kasamang Rene, di ba? Oh, pero magkaganon pa man po kung involved kayo 10 bilyon ng PDAP scam, kahit senador pa man kayo o hindi, kayo po mga kaibigan ay dapat magkaroon ng pagkakataon para mag-testify sa Tsaka kung bayan. may pananagutan sa bayan, dapat managot sa batas, dapat managot sa batas. Okay. Nang walang kinikilingan, di ba? Tama. Mayroon mga kaibigan, nagmamadali na kasi yung opinyon ng bayan. Sa lahat po nating mga kabayang nanonood sa mga oras na to, kayong mga OFW na nakatubay kayo sa panuntunan ng baliktaran sa television worldwide, kami po ng aking kasangang si Paring Ray Habiliana ay magpapaalam na. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod na Brito, nagsabing Diyos mabalos, Diyos maray na hapon sa Indogabos. At siyempre, sa pangalan po ng pinakamamahal kong si Lisel B. D. Castro, sa mga anak kong si Cristel May Habiliana at si Christian Mark Habiliana, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Habiliana, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Dalangin kong dumaloy ang pagpapala sa dakilang may kapal sa ating bayang minamahal, di ba? Okay, kasamang Rene? Okay. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamamaalam sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide sa tambalang Ray Habiliana at Rene Brito. Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Martes sa ganito ring oras at himpilan para sa isa na namang nagbabagang talakayan at nagbabagang balitaan sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide.